Magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon po. Minsan po si San Agustin, siya ay nagninilay-nilay at sa kanyang pagninilay ay itinanong niya sa kanyang sarili, "What do I love when I love you, my God?" Ano nga ba ang mahal ko, Panginoon? No, kapag sinabi kong mahal kita, Panginoon, ano nga ba ang minamahal ko? No, ito ba ay yung mga kababalaghan na iyong ginawa? Ito ba ay yung kagandahan ng iyong nilikha? No, ito ba yung minamahal ko kapag ikaw ay aking minamahal? Ito ba yung mga pagpapala na maari mong ibigay sa akin? No, ito ba yung kapangyarihan na nagmumula sa iyo? Ano ba talaga ang aking iniibig kapag sinabi kong mahal kita, Panginoon ko? Ito pong katanungan na ito, mga kapatid, ay ang katanungan din na magandang pagnilayan natin sa linggong ito, no, sa ating mga pagbasa, no, lalong-lalo na sa Ebanghelyo. No, kung ating titingnan ng Ebanghelyo, ito po ay yung pagpapatuloy noong naganap noong Ebanghelyo nung nakalipas na linggo. Kung saan ang ating Panginoong Hesus ay pinarami niya, no, yung mga tinapay at yung 2 isda upang makakain ang napakaraming tao. At kung inyong natatandaan, no, matapos itong gawin ng ating Panginoong Hesus, yung ating Panginoong Hesus, umalis siya, okay, doon sa maraming tao. Okay, sapagkat batid ng ating Panginoong Hesus na nais siyang gawing hari ng mga tao. No? Nais siyang gawing hari. O bakit naman siya umalis? Hindi ba yun naman talaga ang hangad ng Diyos na siya maging hari ng ating buhay? Okay? Pero alam kasi ng ating Panginoong Hesus na iba yung kanilang intensyon. No? Mali yung kanilang intensyon. Nais nilang gawing hari si Hesus sapagkat sila ay nakatikim ng pagpapala kay Hesus. Pagpapalang material, pagpapalang pisikal. Okay? Kaya yung Ebanghelyo natin ngayong napakinggan, itong karugtong nung kaganapang ito, dito inilabas ng ating Panginoong Hesus yung kanyang sentimiento. Okay. Nung siya matagpuan ng mga alagad, ay sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanila, okay, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. So alam ng ating Panginoon yung intensyon ng mga tao sa pagsunod nila sa Kanya. No? Bagamat ito naman ay mabuti, no? Mabuti naman na tayo lumalapit sa ating Panginoon, sa mga pangangailangan nating material, pero ang nais ng ating Panginoong Hesus ay itaas yung antas ng ating hangad, ng ating intensyon sa paglapit sa Kanya. Na tayo ay dumudulog sa Diyos, hindi lamang dahil sa kung ano ang maaaring ibigay sa atin ng Diyos. Na minamahal natin ang Diyos, hindi dahil sa mga pagpapala na maaari niyang ipagkaloob sa atin. Kung hindi, mahal natin ang Diyos dahil siya ay ating Diyos. Yun lang. Yun ang pinakaunang hangad ng ating puso. Na mahalin ang Diyos kung sino siya. Hindi sa kung ano yung kaya niyang at maaari niyang ipagkaloob sa atin. No, kaya nga, sabi ni Santa Teresa ng Avila, no, sa ating pagdarasal, sabi niya, let us love the God of consolations and not the consolations of God. So, ibig sabihin, ang mahalin natin ay yung Diyos ng pagpapala, hindi yung pagpapala ng Diyos. Kasi maaari, no, sa ating pakikipag-ugnay sa Diyos, sa ating paglapit sa Diyos, sa ating pagsamba, sa ating pagdarasal, ang minamahal natin ay yung pagpapala na maaaring ibigay sa atin ng Panginoon. O kaya maaaring yung magandang pakiramdam na ating nararanasan sa tuwing tayo ay lumalapit sa Diyos. Na kapag, no, minsan, may mga tao, no, kapag hindi na nila nararamdaman ng Diyos sa kanilang buhay, nawawala na yung magandang pakiramdam kapag sila ay nagdarasal, no, hindi nila nararamdaman ng Diyos sa kanilang pagsimba, o kaya sa paring ito, kaya lumilipat sila ng ibang simbahan, lumilipat ng ibang parokya, minsan meron pang lumilipat ng ibang sekta, no, dahil lamang mas doon na nila nararamdaman ng Diyos. Kumbaga, no, yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay maaaring maging feeling-based, nakabatay sa nararamdaman. Okay? Kaya nga,
kalimitan din, naririnig natin yung expression, feeling blessed. Feeling blessed ako ngayon, no? Hashtag feeling blessed. Madalas nating iugnay yung pagpapala sa pakiramdam. Kung hindi na natin nararamdaman ng Diyos, ibig sabihin ba nun, hindi na tayo pinagpapala ng Diyos? Kung hindi natin nararamdaman ang pagpapala ng Diyos, ibig sabihin ba nun, hindi na tayo pinagpapala ng Diyos? Hindi po. Ano? Ang pagpapala ng Diyos ay nakabatay sa ating katapatan sa Kanya. Na bagamat hindi natin siya nararamdaman minsan, dumadaan tayo sa mga pagsubok, kadiliman ng buhay, ay kung nagagawa pa rin natin, tayo ay maging matapat sa Diyos. At kung tayo ay patuloy naniniwala sa kabutihan ng Diyos, yun ang tunay na pagpapala. Yun ang tunay na pagpapala. Na sa kabila ng lahat, kahit ikaw ay dumadaan sa pagsubok ng buhay, sa mga hamon ng buhay, ay nagagawa mo pa rin magpuri sa Panginoon, magpasalamat sa Kanya, manatili sa Kanya, pinagpala ka. Nasa iyo ang pagpapala ng Panginoon. No? Kaya mga kapatid, ito yung paanyaya sa atin sa linggong ito. No? Nahanapin natin, sundan natin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Hanapin natin ang Diyos. No? O sundan natin siya at hanapin sa Kanya yung tamang bagay. No? We seek the right things in following the Lord. At ano ba yung mga bagay na tama na dapat nating hinahanap kapag tayo ay sumusunod sa Diyos? Yun yung kasagutan, dito din natin matatagpuan sa banal na misa, sa banal na Eucharistia. No, sapagkat yan naman yung tema ng ating mga pagbasa ngayon. No, sinabi ng ating Panginoong Yesus, siya ang tinapay ng buhay na naghahangad na maging pagkain natin. At yung tinapay ng buhay na ipinagkakalob ng ating Panginoong Yesus, dito natin nasusumpungan sa banal na misa. So kung titingnan natin yung kahulugan ng banal na misa, dito tayo magkakameron ng idea kung ano ba yung dapat na dahilan ng paglapit natin sa Panginoon. So tatlong salita. Una, mabilis lang, thanksgiving. Ibig sabihin ng misa, thanksgiving. Pangalawa, ibig sabihin ng banal na Eucharistia ay presensya. At pangatlo, ibig sabihin ng banal na Eucharistia ay sacrifice. Pagpapasalamat, presensya, at pag-aalay. Na kapag tayo lumalapit sa Panginoon, yung ating intensyon ay hindi dahil sa kung ano ang nais ibigay sa atin ng Diyos o kung ano yung maaaring makuha sa atin ng Diyos. Kung hindi, una sa lahat, lumalapit tayo sa Diyos dahil nais nating magpasalamat sa Kanya. Yan ang nagdadala sa atin, bakit natin hinahanap ang Diyos, bakit natin nais magdasal, bakit natin nais magsimba. Una sa lahat, dahil gusto kong magpasalamat sa Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti at mapagbigay. At yan naman, ang lagi ko din napapakinggan sa inyo, sa totoo lang, sa tuwing nakikinig ako ng radyo, sa inyong mga patotoo, ako ay naaantig din sa inyong pagiging mapagpasalamat sa Diyos. So ito yung patuloy nating palalimin sa ating buhay. Na tayo, bagamat meron tayong mga pangangailangan, may mga intention tayo, may mga kahilingan tayo sa Diyos, gayon pa man, sa gitna ng lahat ng ito, unahin natin ang maging mapagpasalamat sa Diyos. Sapagkat kapag tayo merong pusong mapagpasalamat, doon din mas lumilinaw yung ating paningin upang makita yung mga pagpapala na meron na tayo. Bagamat may hinihintay pa tayong darating na pagpapala mula sa Diyos, marami ng mga pagpapala ang maaari nating ipagpasalamat sa Kanya. Okay? So yun yung unang dahilan. Pagpapasalamat, lumapit sa Diyos sapagkat nais nating magpasalamat sa Kanya. Pangalawa ay yung presensya. Ibig sabihin ng banal na Eucharistia ay presensya sapagkat dito natin nasusumpungan ang pinakamataas na uri ng presensya ng Diyos sa banal na sakramento. Okay. At yun ang ating nais na masumpungan. Okay. Sapagkat kapag tayo ay nagdarasal, kapag tayo ay nagsisimba, napapaalala sa atin na tayo ay may Diyos na laging kasama natin sa ating buhay. Na tayo ay may Diyos na palagi nating kapiling sa iba't ibang yugto ng ating buhay. At kapag yon ay ating batid, kapag yon ay palaging nasa ating kamalayan, maaari nating sabihin, ito Panginoon ay sapat na. Yung kabatiran na
ang presensya mo ay palaging nasa aking piling, na ikaw ay kasama ko palagi sa aking buhay, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, sa kalusugan at sa karamdaman. Ikaw ay matapat na naririyan, Panginoon. No? Katulad din ng panalangin ni Santa Teresa ng Avila, no? Sabi niya, solo Diyos basta. God alone suffices. Your presence alone, Lord, is enough. No? Ang presensya mo, Panginoon, ay sapat na sa aking buhay. At yung pangatlo at huli ay ang pag-aalay, no? Sacrifice. Na tayo ay lumalapit sa Panginoon, hinahanap natin siya sapagkat nais nating magbalik handog sa Diyos. Nais nating mag-alay sa Diyos. Nais nating ialay ang ating sarili sa Panginoon. Lahat ng tayo, lahat ng atin, nais nating iugnay sa Diyos upang pabanalin ng Panginoon ang lahat ng meron sa atin. So yan, no? Ang banal na Eucharistia ay ang sakripisyo, pag-aalay ng ginugunita natin, isinasangayon natin yung pag-aalay na ginawa ng ating Panginoong Hesus nang siya ay ialay niya ang kanyang sarili sa krus. Gayon din, no, sa ating paglapit sa Kanya. Nais nating iugnay lahat, no, itaas sa Panginoon lahat ng ating mga karanasan, lahat ng ating hirap, lahat ng ating tuwa, lahat ng ating pagsubok, lahat ng ating mga kakayanan, iniuugnay natin sa Panginoon, iniaalay natin sa Kanya upang ito ay Kanyang pabanalin. So mga kapatid, sa linggong ito yung ating tandaan na sa ating pagdarasal, na sa ating paglapit sa Panginoon, sa ating pagsunod sa Kanya, nawa ito yung palaging mag-udyok sa atin. Una, nais nating magpasalamat sa Panginoon. Pangalawa, nais nating mabatid na ang presensya niya ay palaging kasama natin sa bawat yugto ng ating buhay. At pangatlo, dahil nais nating ialay, iugnay sa Panginoon ang lahat ng tayo. At sa linggong ito, mga kapatid, no, hinihiling ko po na sa natatanging paraan, no, ipagdasal po natin ang ating mga kaparian. No, ngayon po ay, ang linggong ito ay tinatawag din nating St. John Mary Vianney Sunday, no, sapagkat bukas po ay pagdiriwang yung kapistahan ni St. John Mary Vianney na siyang patron ng lahat ng mga kaparian, lalong-lalo na ng mga kura paroko. No? Sa gayon ay ipagdasal natin ang ating mga pari na kami ay tunay na maging ehemplo ng pagsunod sa Diyos. Nawa kaming mga pari ay palagi ding maging mapagpasalamat sa Panginoon. Nawa kaming mga pari ay palagi ding batid ang presensya ng Diyos sa aming buhay at patuloy na magdala ng presensya ng Diyos sa mga tupa na ipinagkatiwala ng Diyos sa amin. At nawa kami ding mga pari ay patuloy na mag-alay ng aming sarili para sa Panginoon, para sa bayan ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat.